Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, ngayon dito pinagdiriwang natin ang kabanal-banal at kapistahan ng Santisima Trinidad. Sa Tagalog, tinatawag po natin kapistahan ng banal na Santo, the Holy Trinity. Ano bang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa gagawin natin banal na pagdiriwang? Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. O Diyos, aming Ama, Ikaw ang bukal ng aming pagkatao at kaganapan ng aming mga hangarin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Diyos, aming kapatid, naparito ka upang makibahagi sa aming mga kahirapan at pawiin ang aming mga kasalanan upang pwedeng makibahagi sa iyong kayamanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Diyos, aming kaibigan, nabubuhay ka sa aming piling at hinuhubog mo kaming maging kalarawan ni Kristong Diyos at takong ganap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa iyong pagsusubok sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaan, dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwang, ipagkaloob mo, aming maidangal ang tatlong persona ng walang hanggang kadakilaan at aming sambahin, lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo po lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa, pagpapahayag mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyuan itong mundo. Wala pa ang dagat na ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang burol, ganun din ang mga mundo. Nang ako ay silang dito sa sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at tubig. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang nilikhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y talaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nailagay niya ang hangganan nitong dagat. Ng patibayan itong mundo ay ilagay at tatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. At ako ay ligaya niya sa akin at siya'y alin. Ako'y nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan. Ligaya ko ay malubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayo nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang alwalang tiyan. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagkaba sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katataga ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan kapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin nagmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabi, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa kapistahan po ito ng Holy Trinity, tinatawag natin kabanal-banalang Santísima Trinidad o kabanal-banalang Santatlo. Kapistahan po ito upang tayo ay magdiwa, magpasalamat, magpuri sa napakalaking buhay na ipinagkaloob po sa atin, ang buhay na dakilang Santatlo, ang buhay ng Holy Trinity. The life of the Holy Trinity is given to all of us so that we can live powerfully
and passionately for God. Napakahirap kong ipaliwanag kung paano nangyayari. There is only one God in three divine persons. Dahil maraming mga taong simula na ipaliwanag ito. Maraming theologians, maraming mga pari na nagpaliwanag ito. Pero lahat po sila kinakapos sa pagpapaliwanag dahil hindi mo na ipaliwanag. Pero there is something that I would like to share to you about living life in the Holy Trinity. The call for us to live life in the Holy Trinity is the same call given to all of us to live love and unity. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Nagsisimula po, ito po yung aking paniniwala, that the life of the Holy Trinity begins when a person begins to love another. When a person begins to love another, you break through yourself and allow yourself to be united with another person. When the person loves you, you become one. Kanya po ang nangyayari sa mga mag-asawa. Dumudulog sila sa Panginoon, pinagbubuklod ang kanilang pagmamahalan, at pinag-isa sila ng banal na Espiritu. Ang mag-asawa, kapag kayo po'y nagmamahalan, kayo po'y naging isa o nagkakaisa. Gayun din ang pamilya. Pang lahat ng membro ng pamilya, tatay, nanay, kuya, kapatid, ay nagmamahalan. Ang pamilya po yun ay nagkakaisa, naging isa. This is how life of the Holy Trinity can better be understood. Sa pamagitan po ng pagkilala ng pagmamahal natin, ang magbubukas ng ating sarili para tayo'y makabuo ng sa buhay ng Santo. Buhay ng Santisima Trinidad. Kaya mga kapatid, itong araw na ito ay pinag-iwan simply to rejoice and to be glad because the Father, the Son, and the Holy Spirit is given to all of us because of the love of the Trinity. For all of us, we become complete. We are able to accomplish something great. First, ang dakilang Amang Diyos, siya po ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal, siya'y lumikha sa lahat. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon Jesus, sinakot niya ang sandaigdigan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay upang tayo makalaya sa kasalanan. Dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa pagmamahal ng Espiritu, ang buhay natin ngayon ay puno ng kapangyarihan. Na kapag tinanggap po natin ang buhay ng Espiritu, ay tayo natutong magmahal. Lahat ng ating gagawing pagmahal ay magagalang sapagkat ang Espiritu Santo empowers us to love one another. Kaya nga, itong pagmamahal ng Santisima Trinidad, itong buhay na ito, ay magiging buhay lamang natin kung tayo matututong magmahal, kung tayo matututong maghangad ng ating buhay, punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa na nagbibigay ng buhay ng kaisahan sa atin. If you are willing really to live the life of the Holy Trinity, start loving one another because when you love, you open yourself to the life of the Holy Trinity and bring about that unity. Brothers and sisters, today we are here to celebrate the life and to be grateful sapagkat pinagkalooban tayo ng buhay ng Santisima Trinidad
At ngayong araw nito sa pagdalimaw ng pananalisan, I would like to invite you to rejoice with gratefulness, to rejoice with freedom, because we are all embraced by God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The love of the Holy Trinity empowers us to love one another until we all rest in the unity of the Holy Trinity. That is the most wonderful grace that God truly opens all of us. And that's why today, we thank the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat dahil sa pagmamahal ng banal na Santisima Trinidad, tayo po ay naging buo ang pagkatao. Punong-puno ng pagmamahal, nagpapasalamat at nakikiisa sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo tayo lahat at sabay-sabay ngayon ating darasalin. Sumasampalataya po sa Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Sabay gawa ng aming sumba. Sumasampalataya po kay Jesucristo, isa ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawagan ng Espiritu Santo, pinanganak si Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinatid sa krus sa patay, nalawag sa kinaroonan ng mga yumawa, na may katuluan araw na buhay ng muli, umakyat sa langit. Lalo po sa kanan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parinig ko at tubo, na magbubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ka na po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal sa mga Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapanawalan ng mga kasalanan, sa pagbubuhay ng muli ng mga tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa banal na Santo at alamin natin gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo para sa atin. Kaya nga, buong pananalig tayo tumulog sa kanila at manalangin. Luwalhati sa Diyos. Para sa buong simbahan, ang pamilya ng banal na Santa Claus, sa lupa na may bigyan natin ang kautusan ni Kristo, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa ng walang pag-aalinlangan at pangamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa lahat ng binyagan sa iba't ibang sektang Kristiyano, naway sa kanilang magkaisang pananampalataya sa banal na Santa Claus, magbunga ang kanilang pagsisikap at pasiglahin muli ang naglahong pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa lahat ng misyonero nagpapahayag sa Ebanghelyo ng pag-ibig at buhay sa lahat ng tao, naway makita sa kanilang asal ang pag-ibig ng banal na Santa Claus. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa ating lahat, naway hindi tayo makalimot na kapiling natin ang banal na Santa Claus at tumanggap tayo ng kagalakan, tibay ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng tunay na katiwasayan sa personal na pagkikipag-ibig sa Panginoon at sa gabay ng mga ng puso, ay matuto tayo magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa mga tagapagtaguyod ng lisang ito at sa bawat petisyon at intensyon ay nakasala sa aklat ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At ipanalangin din po natin ang ating mga kapatid
kamag-anak na may sakit, lalong-lalo na po yung mga isolated, those who are homebound, very frail and elderly, na sana po ang banal sa Santo ay magbigay sa kanila ng lakas, pag-asa, at pagmamahal na kanilang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin din po natin yung mga tao na sa Middle East na ngayon po ay nagkakaroon ng digmaan na sana ang banal na Santo ay mag-intervene para all kinds of aggression will put to stop. Let us pray to the Lord. So makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo kami nagmula, nabubuhay at uuwi. Tagapin mo kami sa kabila ng aming di pagiging karapat-dapat at luwin mo kami makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat para sa pag-aaral.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha. Sa iyong kagandahan loob natin ang aming mayapalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, alak ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Diyos ang mga lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin mo ang pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. O Diyos mo, pinamahal ang kasalanan ko yung hugasan ng iyong ang pagsuwa. Magsasayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari na ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong pagkakasin sa iyong kamay sa pagkakasin sa aking kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang alam mong dakila at pamundangan sa mga alay na kayo'y nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, huwag pa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming siya at kasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang talagang dakila at lagi mong itinalugod na paring nag-aamay para sa San Silutum. Ang pagdiriwang sa huling hangkulay, paghain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluman. Ang laman niya ay hinihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya sa isa na maanak, anghel na nagsisiawit ng papuri sa inong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukas ng tanang kabanatan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Bago niya pinag-isang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahando para sa inyo. Gayun din naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis
ng aking dugo na bago ng pulang pagkipon. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipambunin natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo ng katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng iyong Espiritu. Amalingakin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo 14, ang aming santupahan, at si William na aming arsobispo at tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga kumanan. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ang mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpuri sa ikararaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa true Jesus ng Panginoon natin ang Diyos, buong pag-ibig ngayon natin aawitin. Amen.
kalooban ng kapayapaan at araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Yesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo at kasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayong kahit magmamahal ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. You and peace with you. Mga kapatid, narito sa Jesus. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inanyayaan sa kanyang higing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Ipagsanggalan nawa tayo ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba na may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos, lamang-lamang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat para sa ilang mga kapatid. Firstly, we'd like to thank everyone for joining us today in celebrating our monthly Filipino Mass. We would like to thank Father Pete Rob for his faithful service. We also would like to thank the leaders, sponsors, offerers, Eucharistic ministers, altar servers, and our hardworking squad. Please mark your calendars for the 15th Archdiocese Filipino Saints Fiesta celebration, which will be held on September 28, 2025, 2 o'clock p.m. at the Cathedral of Mary, Our Queen. It's a church in Baltimore. The address is 5200 North Charles Street, Baltimore, Maryland. Again, that's a Cathedral of Mary, Our Queen. Once again, let's invite our family and friends and let us fill the cathedral and celebrate the Holy Eucharist and enjoy the grand fiesta after the Mass. Happy Father's Day to all the fathers and our father figures. May God continue to bless you and may Saint Joseph intercede for you. Today we are also celebrating the 24th year anniversary of our Misa ng Sambayanan. So happy anniversary to all of us. Together, let us continue to come together every third Sunday of the month and as one family in faith with our own traditions and languages and songs. Let us continue to be witnesses to our faith. Our next Misa ng Sambayanan will be on July 20, 2025. Let us bring our family and friends, so please invite all Filipinos that you know to come and join us. Please join us on our weekly prayer reading and healing service every Sunday between 5 to 8 p.m., except of course during the third Sunday here at St. John's Evangelist Gathering Space. And as always, please join us in the gathering space for a small sawa-sawa after the Mass. Please note that our reception today will end sharply at 5 because there is a St. John's Mass at 5:15. So, kailangan mo busy kumain na. But at this point, we'd like to invite the fathers to stand up for a blessing. Father, please, we have our fathers and father figures. Yung mga tatay po. And those people who are seated, please help me praying over all the fathers by raising and closing your hand in prayer. So let us pray. God our Father, in your wisdom and love, you made all things. Bless this man that they may be strengthened as Christian fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Granted be their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. Grant this through Christ our Lord. Amen. We now invite the birthday celebrators and anniversarians for the month of June for the blessing. Birthday celebrators and those with wedding anniversaries, please come to the center for our blessing. Blessing para sa mga birthday at saka mga birthday celebrants. Para sa mga wedding anniversaries. To pray, let us join in prayer, praying over our brothers and sisters. Makapangyarihang Ama, kami nagpupulit at bubugay sa iyong pagmamahal na pinahayag sa amin, lalong-lalo sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kakuan, nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Puspusin mo silang lahat na mga pagpapalang kanilang pinakailangan,
lalong-lalo na ang biyaya na maghahatid sa kanila sa buhay ng banal sa tatlo, ang pagmamahal at pagkakaisa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday and happy anniversary. Magsinayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pag-iwan, tumayo tayo ng mapayapa at nagmamahal.